Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang umano'y balitang mga senador nagbabala na sisibakin at ipapakulong kung sino ang nagpakalat ng impormasyon at kung anong nangyari sa ginawang executive session sa Senado. At eto na nga mga kababayan, pinaiimbestigahan na ng mga senador sa Senate Committee on Ethics ang nakarating sa media na detalye mula sa isang executive session at maaari di umanong ma-expel ang kung sino di umano sa mga senador ang responsable sa likod ng paglabas nito sa publiko. Ito'y matapos pumalag si Senator Jinggoy Estrada sa plenaryo nang lumabas ito sa artikulo ng Politico.com ang tungkol sa siyam na senador na di umano'y sumuporta sa pagbabalik di umano ng confidential fund budget ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Kaya Senator Jinggoy Estrada uminit ang ulo. Ayon sa kanya, dapat ipatawag sa Senado ang media outlet at ilahad sa kanila kung sino ang lumabag sa batas at nag-leak sa detalye ng kanilang ginawang executive session. At Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva inilahad ang nilabag na batas. Ito ay sa ilalim ng Section 129 ng Senate Rules. Sino mang senador ang lumabag ay maaring ma-expel sa Senado sa 2/3 votes ng lahat ng mga senador. Dahil dito, Senator Bato de la Rosa tila sumabog sa galit at buong tapang na ipinahayag sa plenaryo na dapat managot ang responsable sa pag-leak ng impormasyon at tila nagdududa na ito sa kanyang kapwa senador at sa mga taong nasa loob ng executive session. Wala di umanong pakialam ito kung masira ang kanyang pangalan basta't malaman kung sino ang nag-violate at kung maaari ikulong di umano ang media outlet hanggat hindi nito sinasabi kung sino ang nagbigay ng impormasyon dito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat ituro at pangalanan agad yung senador na yan o kung sino man yan. Dapat managot siya sa batas. Siguro ang naglabas ng leak na yan ay kontra kay VP Sara Duterte. May pinaplano talaga sila para lang masira ang unit team at matanggal siguro si VP Sara. Kung sino man yan, paniguradong kampi yan sa mga dilawang ping. Dapat matanggal na agad yan at managot sa batas. Ituro mo na Senator Bato ang traidor dyan para malaman na ng taong bayan. Kaya masisira ang Senado dahil hindi nyo pinangalanan. Huwag nang paimbestigahan dahil alam nyo na kung sino yan. Huwag kayong matakot, ilantad nyo ang katotohanan sa publiko at magkaalaman na dapat ding ipasara at managot ang media na nagpalabas ng mga balita na yan para wag nang pamarisan pa ng iba. Managot na ang dapat managot at matanggal ang dapat matanggal. Traidor sa bayan yan. Wala namang ibang baguhan dyan kundi si Rapi Tulfo at Senator Ben Padilla at siguro ang mga staff dyan sa loob ng Senado. Dapat na talagang ituro ang pangalan ng traidor dyan at ilantad sa publiko nang malaman na ang katotohanan. Kaya panawagan naming mga ordinaryong tao lang na managot yan at makulong dapat. Grabe! Dapat matanggal na kaagad yan at makasuhan ang traidor na yan. Kitang-kita sa mata at pahayag pa lang ni Senator Bato na alam niya na kung sino yung traidor na yan. Wala namang ibang baguhan na senador dyan sa Senado. Kaya alam na natin kung sino yan. Tandaan nyo, walang lihim na hindi mabubunyag. Lalabas din ang katotohanan. Nagwawala po sa galit, no? Ito pong si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Dahil ang tagal niya na raw po sa Senado. Ngayon lang may nag-leak sa kanilang tinatawag na executive session. Okay. Punta po tayo rito sa Senado. Yung binalita po natin kaninang hapon na may siyam na senador, no? Nilik. Di ba may nag-leak sa Politico. Binanggit nila yung source natin Politico . Nag-leak po ito, daw sa hindi yan. Yung isang balita. Yung kaninang binalita natin na siyam na senador, yung balak ibalik yung ating
Siyam na senador yung may balak magbalik ng ating, saan ba yun? O, basta sa politiko yun eh. Nagalit po si Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jinggoy, etong mga pinag-usapan natin, yan palang tungkol dyan, no? Sa executive session pala yan. For the first time. Sa executive session ng Senado at saka kahit na ng Kongreso. Alam niyo po, walang nakakalabas doon, no? Walang nakakalabas doon pag sinabi po ng Senado na executive session, lihim po yun para sa kanila lang. Tinalakay po dun. Galit na galit po si Jinggoy. Bakit nyo nilik sa media? Yung akala natin, kwentuhan lang, yung pala, pinag-usapan talaga yun. Sa executive session po, bawal pong ilabas yun. Maliwanag po yung rules. Sino mang senador, na nagpatunayan na nag-leak nung pinag-usapan nila sa executive session, pwede pong matanggal sa pwesto sa botong 3/4 ng Senado. Ganun po kalala yun. Yung paglabag na yan. Teka lang, nagtataka lang ako. Sabi ni Jingo, inulit-ulit niya. Ang tagal ko ng senador. Matagal na tayo nag-executive session. Walang nakakalabas kahit na ano. Ngayon lang. Ngayon lang? Teka muna. May mga bago bang senador na ngayon lang naging senador? Wala akong maisip. Di ba? Pucha, grabe yun. Delikado po yan kasi alam niyo po mga pinag-uusapan dyan, mga confidential. O, tignan nyo confidential. Ibig sabihin, bawal malaman ng marami. Bawal malaman ng, bukod sa mga senador, wala na dapat ibang makaalam. Kaya iimbestigahan po nila to. Yung kinuna natin ng source kanina na politiko, isasalang nila sa Senado kung saan nila nakuha yung source nila. At pag senador po yan, pwede po nilang isalang yan by 3/4. Pwede po matanggal yung senador na yan. Kasi mga pinag-uusapan po dyan sa executive session, mga mga talagang pwede pong makasira sa bayan, pwede pong ikabagsak ng Pilipinas, no? Katulad niyan, galit na galit sila. Pinag-usapan lang natin yung executive, paano na palabas. So, totoo po yun. Meron talagang mga senador na gustong ibalik yung confidential fund. Hindi na po yan. Katapusan na mundo. Hindi na po biro yun, no? Yung executive session ay ilik na sa media. Wala na po ngayon. Sabi nga ni Senator Bato, isa sa kanyang mga reaction dun. Mahirap na po ako, parang ayaw ko na magsalita sa executive session. Meron palang naglilik, no? Nung mga pinag-uusapan natin ay pwede na palang iparating ngayon sa media. Kaya talagang maling-mali po 'yun, no? Kasi marami po sa executive session pag yung mga delikado po, yung pag nalaman ng kalaban maaari pong ikabagsak ng Pilipinas. Pucha, doon po pinag-uusapan. Kaya mga humihingi, teka lang po, executive session na lang po. Doon ko po sasabihin ng lahat. Yung pala, pwede na nyong ilik. Hindi po pwede yun. No? Anong uri na ng Senado? Ayan po. Tapos parang lang si Subiri, parang clueless siya kung ano yung gagawin. Dapat magalit siya, mas galit pa si Jinggoy. Iba nasa isip ni Subiri kung paano siya susunod na. Anyways, mukhang yung pag-asa natin na mawala, mabalik yung confidential fund, hindi natin alam. Kasi kung yun na yun, kung siyam lang di ba? Kasi kung may iba pa, dapat sinabi na Kaya hindi po natin wala na pong tiwala sila sa isa't isa. Isa po sa kanila naghudas. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Hindi na natin alam. Pero delikado po yun.
Traidor pala. Mas malupit po yun. No? Traidorin mo yung kapwa mo senador. Kaya, ano na ba nangyayari sa ano na nangyayari sa atin ngayon? Okay. Bagamat gumaganda yung politika, ito po, yung nagbigay po na reaksyon si Pangulong Duterte doon po sa bumitaw sa tungkulin na si PDP congressman. Ano na nga pangalan, no? Gonzales, no? Ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte. I respect his decision to go out of the party and I would encourage those who are not in tune with us or hindi nyo nagustuhan, you're always welcome to go out. Pakinggan nyo po itong mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Even if I remain to be the only one in PDP, okay lang sa akin. Wala namang problema. Even if ako na lang ang maiwan sa PDP sa buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Yan po, no? Siyempre, ginagalang niya bagamat aminin ba ni Pangulong Duterte, pero sa tagal na po sa politika ni Pangulong Duterte, alam niya na yan, no? Balik kung papaano nagbaliktaran yung mga congressman na yan papunta sa kanya noon nung siya pa ang presidente. Alam niya na yan, tagal na sa politika ni Pangulong Duterte. Siyempre magbabaliktaran naman yan papunta sa bagong mga presidente. Okay, pero alam niyo po, maganda po, pumapabor po sa atin, no? Basta magkaso lang sila na magkaso. Napakahina po ng kaso ni Castro. Ayan, kay Ryan Locte. Boss, ano po yung nag-leak? Sorry po, di nakikinig. Kanina kasi may binalita tayo na may 9 na senador so far yung balak ibalik yung confidential fund ni BP Sara. No? Binanggit natin kanina. Yung pala, ito ay pinag-usapan nila sa executive session, yung sila-sila lang mga senador. Pag executive session po, bawal pong ilabas yun. No? Ang point dito, gusto nilang ibalik yung kaya lang ayaw nilang mauna sa media. No? Ibig sabihin pag nagbotohan na, hindi ma-preempt ng mga atake ng media katulad niyan. Nabalita na ngayon sa media na gusto nilang ibalik yung confidential fund. Siyempre atake na naman yung media sa kanila. Yung iba sa kanila, ang gusto nila yung malaman ng media nakapagbotohan na sila. Kumbaga yan, confidential po yun. Pati po yung mga for and against, yung mga pabor po. Bakit nga naman nalaman ng media yun kung walang nag-leak? Samantalang para sa kanila lang dapat yun. Okay? Tanong-tanong lang Duterte lang talaga kaya namuno ng maayos sa Pilipinas kasi daming matigas ulo. Drop.